Okay, so ang katanungan ni Ate Rosie ay Sabi dito sa aklat ng Roma, chapter 3, verse 28 to 30. Sabi dito, sinasabi kasi dito ni Apostol Pablo na pinawalang sala ng Diyos ang mga nanalig kay Kristo, hindi sa pagtupad ng kautusan. So sinasabi din dito na ang Diyos ba ay Diyos lang ng mga Hudyo? So sinabi niya hindi, Diyos ng lahat. So, sabi, ang nananalig kay Kristo ay pinawalang sala. So, sinasabi din dito na hindi niya pinawalang kabuluhan ang kautusan, kundi kanya pa itong pinahalagahan. Ano po ang ibig sabihin nito ni Apostol Pablo? Hindi daw niya pinawalang halaga ang kautusan, bagkus kanya pa itong pinahalagahan. okay, thank you very much. Kung babasahin natin ang kabuuan nitong chapter 3, ay pinapakita niya kung paano napapawalang sala ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Basahin niyo ulit yan. Medyo siguro itaas niyo pa na sa 21 halimbawa ay makikita nyo na ang tao ay napapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya. Now, una, pagka sinabing pananampalataya, pag binalikan nyo yan sa New Testament, halimbawa sa Matthew, Mark, Luke, John, and Book of Acts, ang pananampalatayang yan ay kapag ka napakinggan nila yung mabuting balita at pagkatapos ay tumugon sila ng tama. Meron niyang kalakip lagi na pagsisisi at bautismo upang makamtan nila yung pagpapatawad ng Diyos. Yun yung tinatawag na justification. Pinatawad sila ng Diyos sa lahat ng kanilang mga kasalanan sa nakaraan. Yan ay makikita nyo dito sa mga beginning verse 21 ng chapter 3. And then, itinuloy-tuloy niya. Dito nga sa binanggit mo sa 28, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Kasi yung law ay makikita natin, meaning yung law na yan ay yung law through Moses. Makikita natin na bagsak sila dyan. Sabi nga ng Galatia na lahat ay nasa ilalim ng sumpa dahil dyan. Now sabi niya, or is, or is God the God of the Jews only? Is He not the God of the Gentiles too? Yes, the God of the Gentiles too. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith. So makikita natin na napapawalang sala ang mga Hudyo at ang mga Hentil sa pamagitan lang ng pananampalataya. Pero ang question kasi diyan, una itong mga taga-Roma ay halo yan ang tao diyan. Merong mga Hudyo at merong mga Romano, mga Hentil. Meron ding mga tinatawag na mga Hudyo na merong Roman citizenship, sorry. So kung titingnan natin ang verse 31, ito yung problema kasi sa New Covenant alam natin na malinaw naman ang sinasabi later on na when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Sabi ng Hebrews 7:12. Kung nandun ka sa priesthood ni Aaron, kapatid ni Moises, hindi mo priest ang Panginoon Hesukristo. Hindi siya ang high priest mo. Mga Levita ang priest mo dito ka sa kautusan ni Moises. Pero pag ang high priest natin ay si Kristo, doon tayo sa bagong utos. At yun yung mga batas ni Kristo na sinabi niya, ituro ito sa lahat ng bansa. Now, meron ka kontra itong talatang ito sa chapter 10 verse 4. Ito yung kagandahan kapag tayo ay nag-aaral ng hermeneutics at ito ang maganda na wala tayong tatanggihan kasi mahirap yun na para bagang mas magaling tayo sa Holy Spirit. Pero nakikita nyo, ilagay nyo sa isip nyo na yung mga mananampalataya sa Iglesia ng Roma ay merong mga Hudyo at mga Hentil. At malakas talaga ang mga Hudyo kasi insistent sila. Sila naman talaga ang mga pinili ng Diyos sa Old.
at gusto nilang i-implement ang mga kautusan ni Moises. So, ano ang ibig sabihin nito? Do we then nullify the law by faith? Not at all, rather we uphold the law. And mamaya ikukunik ko ito doon sa uh, Matthew 5:24 na sinabi ni Kristo, hindi ako naparito para pawalang bisa ang kautusan. Meron namimiss ang marami doon na salita na hindi nila nakikita yung sinabi niya until they are fulfilled. So, mamaya ibabasahin natin yan. Pero puntahan muna natin itong chapter 10, verse 4 ng Romans at makita niyo yung contradiction. Ano ang magkakontra? Tingnan niyo, basahin ko po sa inyo. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Tingnan nyo, magkakontra. Sabi ni Paul, pinapawalang bisa ba namin ang kautusan? Sabi niya, hindi. We uphold the law. Pinapahalagahan namin ang kautusan. Now, una, yung sinabi ko na meron diyang mga Hudyo, ay kailangan maunawaan natin na merong apat na kategorya ng kautusan. 4 categories of the law. At ito yung tinatawag na moral law, yung 10 Commandments, moral law yan. Yung social law o civil law, ito yung mga batas na tuntunin ng Diyos para sa mga Israelita sa kanilang kapaligiran. Sa lahat, environment nila, kasama na ang pananamit. At meron tinatawag na Levitical law o sacrificial law o temple law. Ito yung mga paghahandog sa templo na trabaho ng mga Levita para sa katugunan ng kabayaran ng kanilang kasalanan. At yan ay tinupad ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Tapos na yon. Now, pagdating naman sa isa pa ay yung tinatawag kong commemorational law. Mga pag-alala sa mga ginawa ng Diyos, mayroong mga utos na ganyan. Sa atin, ang commemorational law natin ay yung do this in remembrance of me. So, utos ng Panginoon yon na kailangan ay alalahanin natin yung paghahati-hati ng tinapay o huling hapunan. Now, makikita nyo na pagka in-implement nila yung temple law, talagang hindi nila kinikilala si Kristo. Pero may mga kautusan para sa mga Hudyo na hindi nila pwedeng tanggalin katulad ng civil law. Yan ay maganda para sa kanilang bansayan. Pero malinaw dito na do we then nullify, sabi niya, do we then nullify the law? And later on, ay sabi niya, Christ is the end of the law. Now, I think ito yun eh. Kaya maraming problema dito sa tungkol sa mga pagkain, inumin, kasi ito nga ang problema ng mga naunang Kristiyano. Laging may mga Hudyo na insistent, kahit pa mga sumampalataya na kay Kristo, ay insistent sila sa pagpapatupad sa kautusan. Talagang gusto nilang ipatupad yon. At ipinapakita sa atin na kung sila'y Kristiyano, it must have to be na tapos na yon kay Kristo. Dapat doon na sila sa Christ law. Now, kung kayo ay nasa bansa ng Israel at ikaw ay Hudyo, ay yan ang ipapatupad ng gobyerno. Hindi mo maiiwasan. Batas yan ng gobyerno nila eh. So, kaya lang, katulad natin, meron mga tinatawag na mga kongresista, mababang kapulungan, mataas na kapulungan. Ibig sabihin ay binabago nila yan, yung kautusan na yan. Itinutugma nila sa kapanahunan. At minsan nga, ang guide pa natin ay mga bansa, no? Ay yung mga law ng Israel na yan. May mga gumagamit yan na parang guide nila sa pag-put up ng mga kautusan. Now, makikita natin na sa mga Hudyo, merong mga hindi sila maiwasan doon. Pero, yun naman ay pag ikaw ay nabuhay sa ilalim ng kautusan ni Kristo, hindi mo kailangan pagpursigihan yon. Malayo ka na magkasala doon.
Pag pinorsigihan mo yung batas ni Kristo, malayo na magkasala ka sa batas ni Moises. Kaya dito, sa mga mananampalataya, ay doon tayo sa batas ni Kristo. Dahil kung ang pagsisikapan natin ay yung mga batas ng mga Hudyo, yung Galatia 5:4 ay i-apply sa atin. So punta tayo sa Galatia 5:4. Ganito sabi ni Paul. Pero umpisan ko sa verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then. Do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Ano yung yoke of slavery na sinasabi ni Paul dito? Sabi niya, mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourself be circumcised, pag nagpatuli kayo, sabi niya, Christ will be of no value to you at all. Bakit ganon? Magpapatuli lang? Sa ating mga Pilipino, hindi yan applicable. Pero, nagpapatuli ang mga Pilipino for the sake of tradition, hindi for the sake of the law. Pero kung ikaw ay magpapatuli for the sake of the law, na para bagang ginagawa mo ito para masabi na ikaw ay tumutupad sa kautusan ni Moises, ikaw ay nandoon sa lineya ni Abraham, then sabi ni Paul, sa verse 2, marks my word, I Paul, tell you that if you let yourself be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Ibig sabihin, pag ang mga nagsasabing nagpatuli ay dahil sa covenant nila sa Diyos, makikita nyo na kailangan niyang sundin ang lahat. He is obligated to obey the whole law. Kasi pumasok siya sa tipan doon eh. Nakukuha nyo? Kasi pumasok siya sa tipan sa Old Covenant, edi alamin niya lahat ng kautusan doon. Obligado siya doon sa mga sinabi ko sa inyo na 4 na kategorya ng kautusan. And then sinabi ni Paul, bilang mga Kristiyano, sabi niya sa mga taga-Galacia, verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Kayong mga nagsisikap na sundin at mapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, na hiwalay na kayo kay Kristo at nalayo na kayo sa biyaya ng Diyos. Ayan. O anong gusto nyo? Doon kayo sa kautusan o dito sa biyaya ng Diyos? Tingnan nyo ito mga kapatid. Ang problema natin dito sa ating kapanahunan, dito sa verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Ang tanong, na-born again ba talaga itong kausap natin? Si Pablo, alam niya na nung panahon na ito ay talagang, lalo na mga pioneer ni Paul nito, talagang hindi niya tatangtanan talaga true gospel. Talagang ibanghelyo na totoo ang ipinapangaral niya at talagang concerned siya na dapat ay alam niya na tumanggap ng banal na espiritu ang mga mananampalataya. Bakit ko sinasabi yan? Because you cannot obey the law of Christ without the Holy Spirit of God. You can never obey that. Malayo yan eh. Kung dito sa batas ni Moises, bagsak sila, it is because they do not have the Spirit of God in them. Itinaas pa ng Diyos yun sa pamamagitan ng mga batas ni Kristo. Kaya lang ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya tayo. Yun yung sinasabi niya sa Romans chapter 7. Pag binasa niyo yan, medyo komplikado yan, ang hirap unawain yan, pero ito ang tinutukoy niya. Kapag ikaw ay na kay Kristo, nandun ang biyaya niya sa iyo, tutulungan ka niya. Yung kautusan ni Moises na mababa, wala kang tulong na maasahan. Walang espiritu ng Diyos yung mga yun eh. Hindi katulad sa atin. So yan ang malaking pabor natin at maalala nyo yung sinabi ng Ezekiel chapter 36. Tingnan natin, Ezekiel chapter 36. Basahin na natin 26 and 27. Okay, bagamat ito ay para sa mga Hudyo, pero makikita natin because ang tinutukoy niya ay panahon ng New Covenant na kung saan ay ibibigay niya ang Espiritu na mananahan sa mga tao. Alam natin na una nangyari ito sa mga Hudyo doon sa Jerusalem sa Acts chapter 2.
Pero later on ay makikita natin na sa mga pagpupunta ng mga apostol sa mga hentil, talagang tumatanggap din sila ng Espiritu ng Diyos katulad ng sambahayan ng sundalo, ano? Cornelius yata yon. At pagkatapos ay sa chapter 8 ng Aklat ng Gawa ay yung mga taga-Samaria. Hindi mga Hudyo yan. Sinabi ng Panginoon sa verse 26 ng Ezekiel, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit, Holy Spirit na yan, in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ito sa New Covenant na yan. Hindi ito nare-realize ng marami na we need the Holy Spirit, both Jewish and Gentiles, to obey the law of Christ. Doon sa kay Moises, hindi. Iba yun eh. Pero hindi naman tayo sakop nun. Dito tayo sa New Covenant, Ephesians 2:11. So kung makikita nyo, isa sa mga pinangako ng Diyos sa New Covenant ay yung salitang I will. Tandaan nyo yung salitang I will, ha? Kasi alam ng Diyos na hindi natin kaya ang kanyang mga batas. Kaya laging sinasabi niya itong salitang ito, I will put my spirit in you to move you to follow my decrees and to carefully keep my laws. Makikita nyo, it is God who is helping us to obey the law of Christ. Pero hindi nawawala ang ating obligation na lumakad talaga, na porsigido na ibigay natin ng 100% sa Panginoon. Pag binasa natin ang Hebrews chapter 8, makikita natin yung katuparan ng mga ito. Hebrews chapter 8, beginning verse 7. Medyo mabilisan na mga kapatid. For if there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. Kung wala sanang kakulangan ang lumang kautipan, hindi na kailangan ng bago. But God found fault with the people. Sinong may kakulangan? Hindi yung tipan, kundi yung mga tao, sabi niya. Bakit may kakulangan sa mga tao? Hindi nga nila kaya yung provision ng Old Covenant. Eh so, during that time, ay sinabi ng Holy Spirit ito. The days are coming, declares the Lord. Bakit ko sinabi yan? Basahin niyo sa chapter 10, verse 15, ay ang Holy Spirit ang nangangako dito. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. So, tinutukoy niya Israel muna. It will not be like the covenant I made with the ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt. Because they did not remain faithful to my covenant, but I turned away from them, and I turned away from them, declares the Lord. This is the covenant I will establish with the people of Israel. Wala na yung Judah. Nagkaisa na. Tingnan niyo yung panahon ngayon, ha. At sa mata natin ay nakikita natin yung katuparan na hindi na divided kingdom yung Israel. Wala na yung Judah. Pero nung sila'y napunta sa pagkabihag, at iyon eh, nauna yung Israel sa Assyria at pagkatapos ang Judah sa Babylonia. Pero nung bumalik sila, they became one nation again. Wala na yung Judah. At yan ay nakikita natin ang katotohanan ng katuparan ng salita ng Diyos. Sabi niya, after that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds. Ano ibig sabihin yan? Siya ang magkikintal. Hindi sa galing nating magmemorya. Pero tandaan niyo, ha, you must have to have the Holy Spirit in the new covenant. He is our helper. He will remind us of His word. He will teach us. He will guide us. Siya yung taga-udyok natin. Siya pa yung initiator natin. By the way, mga kapatid, the Holy Spirit is the initiator ng Triune God. It seems that the Father is the head, yung taga-plano, pero ang banal na Espiritu ang gumagawa, ang executioner. Parang siya yung nagpapaganap sa mga salita ng Ama nung una. Anyway, sabi niya rito, I will put my laws in their minds, and I will write them in their hearts.
I will be their God, and they will be my people. No longer they will teach neighbor and say to one another, know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest. I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. Gusto kong kunin niyo yung Bible niyo, bilugan niyo yung I will ni Lord. At yan ang assurance ng New Covenant na siya yung gumagawa sa buhay natin. Alam niyo, ang problema na nakikita ko rito sa ating kapanahunan ay yung kawalan talaga ng Espiritu ng Diyos dahil sa maling ebanghelyo at maling tugon ng mga tao. Kailangan magkasama yan. The gospel is the power of God unto salvation. First for the Jews and for the Gentiles. Ibig sabihin, isa na lang yan. It's no longer iba. Meron kasi nagtuturong ganun. Iba sa mga Hudyo, iba sa mga Gentil. No. There is only one gospel, and the gospel of Christ. The gospel telling about Christ as the solution for our sins. Pareho lang naman ang problema ng mga Hudyo at mga Gentil. Kasalanan lang talagang problema natin. And Christ came to save us from our sins. So, tingnan niyo itong mga sinabi ng Diyos, I will, I will, I will, I will. Ganito mga kapatid. Just yield our heart to God. Alam niyo itong mga nagsasabing grace, yung mga by grace na tayo, oh my God. Tayo, by grace tayo mga kapatid, tandaan niyo yan. We can never say by any other way but by the grace of God. Pero, yung grace na yun na hindi nagtatapos sa not by the works of the law. Dahil merong law si Christ. Ito yung kagandahan kapag ka nare-reconcile mo ang mga parang magkakakontra sa Biblia at hindi mo pipiliin ang Biblia kasi parang ginawa mo na bobo ang Holy Spirit. Ang bigat ng salitang yan kasi ganyan ang ginagawa ng mga grace na wala ka nang gagawin. No! Pag binasa nyo ang Romans chapter 5, yung kalahati nun hanggang sa Romans chapter 6, ipapakita niya sa inyo kung ano ang saved by grace. Pag binasa nyo ang Ephesians chapter 1, chapter 2 ng buo, ipapakita niya sa inyo ang saved by grace na hindi nangangahulugan na kapag ka-saved by grace ka, tapos na. No! Talagang gagawa ang banal na Espiritu sa iyo at kakasangkapanin ka ng Diyos at gagawa ka ng maraming bagay at kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10 na hindi siya naging walang ginagawa na dahil by grace siya. Hindi. Sabi niya, I work more than any one of you. See, look at this man who really experienced the grace of God. Talagang wala siyang humpay sa paglilingkod sa Diyos. Because that grace of God is the Holy Spirit of God. And it will move you to follow the decrees of Christ. It will help you to accomplish the will of God. That is the genuine grace of God. Hindi yan katulad ng grace na ayan ay demonic grace. Yung kapag tinanggap mo yung kaligtasan mo, ligtas ka na kasi grace ni God yun. That is a false grace. Erroneous grace, satanic grace, demonic grace. The genuine grace of God is that He will help you in every aspect of your life so that you can live in the will of God and not without understanding. Kasi yun ang unang-unang gagawin ng Holy Spirit sa buhay natin. Ang turuan tayo sa mga salita ng Diyos. Pag-aralan niyo yung balikan niyo yung Ezekiel at makikita niyo talagang at sa John chapter 14 and 16, pag binasa niyo yung mga yan, makikita niyo na talagang ang unang-unang gagawin ng banal na Espiritu sa buhay ng tunay na born again with the Holy Spirit of God ay turuan kanya ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Example, sa Acts chapter 2, nung na-born again yung 3,000, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Siyempre, through the Holy Spirit or through the apostles, sabi doon sa 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi niya sinabing, and they devoted themselves to the Calvinist teaching, to the Arminian teaching. No, walang ganun. They devoted themselves to the apostles' teaching. Yung apostles' teaching, tinuruan sila ni Kristo, pero hintayin nyo ang banal na Espiritu, siyang magtuturo pa sa inyo sa lahat ng bagay. Without the Holy Spirit, wala talaga yan.
Ngayon, kina-counterfeit lang ng marami ang Holy Spirit. Yan ang nakikita ko. Naiiyak ako pag tinuturo ko yan. Kasi nakikita ko eh. Ang marami walang pakialam. Ang problema ng mundong ito, as long as I can show other people that I am a religious, I have Christ in my mouth, not in the life. Kung meron kang evaluation, huwag doon sa maraming Kristiyano, huwag doon sa church. Evaluate yourself when you are alone with God. Yan ang kailangan natin.